at ibulalas ang ating pag-ibig sa Diyos. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. Hallelujah. Oh, praise you, Lord Jesus. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga papuri at pagsamba. Hallelujah. Mahal na mahal kita, Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba'y di kita ipagpapalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Muli pa ating sabihin. Mahal na mahal kita, Panginoon. Siya nga po, Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba'y di kita ipagpapalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Sabi nila ating mga labi. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba'y di kita ipagpapalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, habang maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba'y di kita ipagpapalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord. Mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba'y di kita ipagpapalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. Praise you, Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na mahal ka namin. Amen. Hallelujah. Muli pa nating papurihan at pasalamatan ng Diyos. O tunay nga, ika'y kapuri-puri, O Lord. Hallelujah. O tanggapin mo ang aming mga awitin, Panginoon. May nagdaramang sa
at papuri. Amen. Amen. Nag-iisa ka, Panginoon. Mahal na mahal ka namin. O maghari ka, Lord, sa aming mga buhay at sa aming mga puso. Nag-iisa ka, Panginoon. Nag-iisang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Hallelujah. Aking
Philippians 2, verse 9 to 11. Nalabis kang itinaas ng Diyos Ama at ibinigay sa iyo ang pangalan na higit sa lahat. Amen. Na lahat ng tuhod ay luluhod at lahat ng labi ay magsasabi na nag-iisa kang Diyos, Panginoon. Amen. Nag-iisang hari ng mga hari. O paghaharian mo, O Diyos, ang aming mga buhay, ang aming mga puso. Sakupin mo ito, O Lord. At ikaw ang maghari, ang nag-iisang may-ari ng langit at lupa at ng aming mga buhay. Amen. Salamat, Panginoon, sa iyong paghahari, Lord. Hallelujah. Dinideklara ka naming hari ng aming mga buhay, Panginoon. Amen. Ang aming tagapagligtas at nag-iisang Diyos, walang iba kundi ang Panginoong Hesus lamang. Ikaw ang hari, O Diyos. Ikaw ang hari, Panginoong Hesus. Hallelujah. O purihin natin ang nag-iisang hari ng mga hari, ang Panginoong Hesus lamang. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Oh, hallelujah. Nag-iisa ka, O Diyos. At nararapat ka sa aming mga papuri at pagsamba. Salamat, Panginoong Diyos. Hallelujah. Ibigay natin ang pinakamalakas na palakpak sa nag-iisang hari, ang ating Panginoong Jesus. Salamat, O Lord. Salamat, Panginoon, ang aming hari. Amen and amen. Hallelujah. Maraming salamat po, worship team. Ngayon naman po, ihanda po natin ang ating sarili at mag-focus po tayo sa pakinig ng salita ng Diyos na iahayag sa atin ng ating Bishop Oliver Mago. Salamat, Pastor Buboy. Isang magandang umaga po sa atin lahat. Alam niyo po ba na itong linggong ito ay masyadong hectic yung naging schedule namin sapagkat kabi-kabila po yung aming pong pinupuntahang event at then the same time nagkaroon po tayo ng conference. So yung paghahanda ay hindi sapat sapagkat yung sunod-sunod po na mga imbitasyon. Bagamat kagalakan sa amin pero syempre ay tao rin kami napapagod. Katulad kahapon ay ako po ay nagkasal almost 11 na yata, 12 na kami natulog. Then, syempre, gising ulit ng 4 o'clock dahil may mga katatayan. Kaya nga, masarap po maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? At sabi ko nga sa Panginoon na I cannot go without your presence. Hindi ako makakarating o makakapunta kung wala ang presensya mo. Kasi doon lang naman ako mahawak at tumatangan. Hindi sa sariling kakayahan na meron po ako. So, salamat din po sa mga kapatid po natin na nag-anyaya sa mga events po nila. At hindi ko pwedeng hindi po unlakan. Kasi syempre, lingkod, ako yung kanila pong isang spiritual father. So, salamat po. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos at we have a wonderful time. Parang hindi ko yata naranasan na kami magluto sa bahay. Sa umaga, kumakain ka sa event. Sa tanghalian, sa isang event. Sa hapunan, sa event. Masarap pala, no? Alam niyo po ba, nung ang ating simbahan ay maliit pa po, ito yung mga isang bagay na hinahanap-hanap namin. Kailan ba may imbitahan si Bishop? Ngayon, talaga ko ay talagang salamat sa Diyos because we are growing in numbers. At kumbaga, umaabot tayo, katulad sinabi ko, kasama mga viewers, more than 1,000.
Hallelujah. Purihin po ang Diyos. No? More than 1,000. Palakpakan natin ang Diyos at palago pa ng palago. Ngayon po nga, umagang ito ay simple lang naman po para maabot natin ang marami at maunawaan nila ang patungkol sa Diyos na ating sinasamba. At katulad ng ating po natinig kanina, na hindi natin inaakala na bagamat dumadalo sa ating church, bagamat di pa sila malalim, ay dumadalo rin sila sa ibang church, yung dating simbahan. At salamat na lang po at nakita nila yung kaibahan ng isang simbahan na si Kristo ay namamayani at buhay. Ayan po ba? Kaya ngayon ay naniniwala po ako, isa na lang church ang kanilang pinupuntahan. Ayan po ba? So, hindi ko po mawari yan, no? Kasi hindi naman natin basa ang buhay ng isang tao at pamilya. Ang katunayan nga po yan, palagay ko hindi lang po sila. May mga ilan po sa atin before that they are attending our church at then the same time, they also attend their old church. Hindi ko sinasabi sa isip ko, mga sigurista kayo. I was saying to my mind. Kasi siyempre, dahil bago pa lang sila, unti-unti lang naunawaan. Dalangin ko na itong mensahe natin ngayon ay magbigay ng mas malawak na kalaman tungkol sa Diyos. Alam niyo po ba kung kayo po ay hahanap ng Diyos, ang sa akin, tiyakin nyo na yung hinanap nyo ay magbibigay sa inyo ng katiyakan ng kaligtasan. Kasi sayang yung mga effort, viewers, listen, sayang effort, sayang yung time. Hindi po ba? Hindi ko po minamaliit ang inyong sinseridad. Maraming mga taong naghahanap ng Diyos, they are sincere. But at the end, they are sincerely wrong. Dahil sila po ay napunta sa isang paniniwala na hindi nagbibigay ng katiyakan ng totoong Diyos. Amen po ba? Lahat tayo, whether you admit it or not, lahat tayo nangangailangan ng mas mataas na uri sa atin. Yun ay ang Diyos. Kaya dalangin po na yung lingkod na itong mensahe natin ay mapababawan pa natin para ma-reach out ang marami pang naghahanap ng tunay ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, nakasumpong na ako ng isang tunay na Diyos. At ito ngayon, pinatitibay ng tunay na Diyos na aking pinapanaligan. Walang iba, kundi ang Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah. Tayo po lahat ay tumayo at purihin po natin ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin na idulog natin sa Kanya. Salamat, salamat aming Diyos sa pagkakalob sa amin ng bawat araw, sa bawat araw na hininga, sapagkat hindi kami gigising kung hindi mo ipinahintulot. Ayaw po namin ang aming isipan at puso doon lamang mananangan sa kapangyarihang kaya mong gawin. Bagkus ang kagandahan mo ay sapat upang malaman ng bawat isa at ipadama mo ang inyong habag at ang inyong awa. Ngayon pong umagang ito, nais po namin sa aming pagdulog na muli sa maraming mga taong dumadaan sa aming FB page o sa mga inimbitahan na sila ay magkaroon ng kaunawaan kung sino ang tunay na Diyos. Tulungan niyo po ang iyong lingkod sapagkat ang aking kakayahan ay hindi sapat. Ngunit kapag ikay kasama ko, higit pa sa sapat. Pagpalain mo ang aming mapag-usapan at pagyabungin mo, Panginoon, ang aming kaalaman upang sa aming pong patuloy na pagdulog sa inyo, maraming pagbabago ang aming magigisnan. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang kalahatian, at ang buong pasasalamat ay aming pinapaabot sa aming Diyos na sa aming naglalang. Itong aking dalangin, Ama, sa matamis pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Mabuti po ba ang Diyos? Sa bawat oras at sa bawat araw. Okay? We enjoy the beauty of our world. In fact, that's really true. Na-enjoy nyo ba ang mundo? Sino na-enjoy ang mundo? Hindi nyo na-enjoy ang mundo? Diba? Every part we enjoy. Money, without money, we enjoy the world. Hindi po ba? Pag lumalakad ka, humihinga ka, sabi nga ng isang kapatid natin dito, doon sa bahay nila sa Bignay, Naku, Bishop, yung bahay po namin doon. Alam mo naman yung Bignay, maraming bahay doon.
Dahil yung kanyang nanay, mahilig sa halaman. At paggising daw nila, makita na yung mga huni ng ibon. Di ba? Kumbaga, ginawang pugad ng mga ibon. At least ibon, hindi uwak, di ba? Kaya pagbukas ng pintuan, nagsisiliparan yung mga ibon. Ang ganda ng mundo. Kaya sabi mo sa katabi mo, ang ganda ng mundo. Sino dito ang hindi nagagandahan sa mundo, papupuntahin natin sa Mars? Kasi binubuksan na po yung karunungan na pwede nang tiran daw yung Mars. Kumbaga, kanina na pong sinasurvey. Palagay ko, kahit bigyan mo ako ng malaking pera, hindi ako pupunta ron. Hindi po ba? So, we enjoy the beauty of our world and everything in it. The nature, the people. Sabi mo sa katabi muli, pag nakikita kita, nagagalak ako. Sapagkat isa kang magandang nilalang. Wow, okay? Parang di kayo naniniwala. Walang palakpak. Sabi mo sa katabi mo, isa kang magandang nilalang. And even the tiniest creature, hindi po ba? Minsan nakikita mo yung maliit na mga hayop eh. Hindi po ba? Alam niyo po ba? Nakakagiliw. Bakit po? Bagamat sa tingin mo maliit, pero kagamit-gamit. Hindi po ba? Sa science, ano bang ginagawa nito? Bakit hindi pa tanggalin to? Yung pala, meron palang tulong sa ating pong nature. Kaya nga, lahat, mula sa malaki, mula sa maliit, di ba? Hanggang sa maliit, lahat yan na-enjoy natin. Sabi mo ulit sa katabi mo, ang sarap maging tao. Wow. Sarap ba maging tao? Yes. Siyempre naman, everything that we see, merong above dyan. Hindi naman basta't lumabas yan at umusbong, katulad ng sabi ng siyensya. We all start, di ba, yung ating pinag-aaralan. Di ba? Hindi po ganun yun. That's not true. Merong nagdisenyo. Hindi po ba? Merong gumawa. We are amazed what it was. God who made them all. Ang Diyos ang gumawa. Why? Because everybody, we have a beautiful God. Palakpakan nga natin. Ang mensahe natin ay pinamagatang a beautiful God. Yeah. Sarap, wow. Alam niyo po ba, isa sa mga kinalakihan natin sa buhay pananampalataya, we have a powerful and almighty God. Doon lang tayo nananangan, makapangyarihan ng Diyos natin. Excuse me, ang Diyos natin ay napakagandang Diyos. Beauty does not only depends on the outside appearance. It is also must depend into the innermost ng isang tao. Ang kinalakihan natin sa mundong ito, yung kagandahan, laging napanlabas. Kagad tayong nahihikayat at nabibighani. Pero ang totoong kagandahan ay nakikita nasa panloob. Amen po ba? Kaya nga, huwag kayong madaya sa panlabas. So we have a beautiful God. Patutunayan ko sa iyo ngayon, okay, yung mga sinabi natin sapagkat sa Bible, hindi po naglihim ang Biblia na yung Diyos nating sinasamba was a beautiful God. Amen? Noon, ngayon, at magpakailan pa man. Kaya, syempre, kapag meron akong magandang manlilikha, in short, maganda ako na nilikha. Amen po ba? Masarap yung ganun di ba? Sabi mo sa katabi mo, never, sabi mo, never na maniwala ka na ikaw ay galing sa unggoy. Masakit yun, tama? Kaya nga, galing tayo nilikha ng Panginoon. Umpisahan po natin, time and time again, we wonder if there is God. Hindi po ba? Nung hindi kayo mananampalataya, meron bang Diyos? Tanong na maraming tao yan Saan ba galing ang Diyos? Meron bang Diyos? Hindi po ba? At yung tanong na yan, nagbigay ng malaking palaisipan sa mga siyensya. And that's the reason they keep searching, they keep looking, and sad to say, hanggang ngayon, hindi pa nila nakikita. Kaya nga, hindi nila ma-appreciate yung mundo
Hindi po ba? Kaya nga naghahanap na ng ibang planeta. Sabi ko, come on. Wala nang buhay na mundo, wala nang ibang buhay na planeta, kundi ang daigdig. Tama po ba? Sapagkat dito sa daigdig, yung beautiful God, mamaya maririnig natin kung anong ginawa niya. Amen po ba? Kumastos ka pa ng bilyon-bilyon dolyares, hindi mo madidiscover na may buhay doon. Sapagkat sa planetang Earth lamang ang merong buhay. Amen po ba? So, sarap. Tama po ba? Kaya nga, this question, di ba, kumbaga naging palaisipan sa marami. Di ba? Sa pangalawa, di ba, if there is a God, yes, there is. Second, we are longing to know if other beings are greater than us. Siyempre, alam natin nating limitasyon. And after our limitation, we are thinking, meron pa bang higher being bukod sa atin? Kaya nga nauso yung mga alien, yung mga ET. Tama ho ba? Sabi, may alien dyan. Sila yung unang gumawa. Yung mga disenyo ng mga pyramid, alien ang gumawa niyan. Kapatid, for your information, iba na ang technology natin ngayon. Kung may pyramid noon na ginagawa, may mga technology tayo ngayon, mas daig pa ang pyramid. Bakit po? Imagine mo yung tren na sa ilalim ng lupa. Kaya, di ba, darating na magkakaroon na tayo ng subway. Sino gusto sumakay sa subway? Nagagawin ng Pilipinas. Papuntang impyerno yun. Nagbibiro lang po ako para sumakay sa subway. Kasi malalim po yun. So, is it greater? Hindi po ba? Sobra tayo ng mga sa pyramid, pero hindi natin alam na ang ginagawa natin ngayon, daig pa. Ang dami po. May mga bridge nga na nahahati, umiikot eh. Wow, grabe yung bigat nun. Ang dami yung architectural, structural, sobrang ganda. Amen po ba? Kaya nga, gumagaling ang nilikha ng Diyos. Sapagkat meron tayong mahusay at magaling na Panginoon. Amen po ba yan? Very clear na nilikha ka sa pamagitan ng kanyang wangis at anong meron siya? Kabahagi ka niya. Tama po ba? So, we're longing to know, meron ba dyan na mas mataas? Laging sabi, meron pa bang mas mataas sa atin? Yes. Sabi sa katabi mo, yes, meron pa rin. Masasagot ba natin lahat ito this morning? Opo. Okay, kaya antabayanan niyo lang po. Tayo po ay 3 oras mag-uusap. Pangatlo, if there is a God, ito yung mga tanong, kung meron Diyos, is He at a distance? Kung meron Diyos, bakit pinahintulutan niya na tayo ay mahirapan? Mga dilubyo. Meron bang Diyos? Kapatid, alam niyo po ba na parte ng mga calamities that we have, tayo ang naging dahilan. Kasi perfect yan eh. Hindi po ba? Kaso, sino sumira? Sino sumira? Tayo. Ay, wala akong kinalaman dyan. Magtapon ka lang ng balat ng candy, kasama ka na eh. Tama ho ba? Sino dito ang pag kumakain ng candy, lahat ng paligid, basurahan niya. Oh, di ba? Kasama ka na. Is it part? Yes. Ladies and gentlemen, I present to you the Gospel of John. If you have your Bible, open your Bible in the first chapter in the Gospel of John, beginning on verse 1 to 14. And we will understand all the questions that we have. Ayan po ba? Okay. So bear with me at nawa ay mabigyan ko kayo ng higit na pansin sa Diyos na ating sinasamba. Okay? In the beginning was the Word. Always remember that matter, space, and time start in the beginning. Okay? Sa science yan, 3 important yan element. Matter, space, and time start in the beginning. But the Bible says, in the beginning was the Word. So, ibig sabihin na before the beginning, nauna na yung Word. Amen po ba yan? So, ano yung Word na yan, Bishop? So, ibig sabihin ba yung salita natin, nauna na?
In fact, isa sa napag-aralan natin, word, they are spirits. Kaya maging maingat tayo sa pagsasalita because once that we pronounce word, we deliver words, it became spirits. Kaya maging maingat yung pagmumura, pagsasalita na masakit sa kapwa, it became spirits. Kaya pagtibay natin na maging maingat sa pananalita. In the beginning was the Word. And the Word was with God. So before the beginning, nandoon na ang salita, nandoon na rin ang Diyos. Katulad sinabi ko kanina, nagsimula ang time, space, and matter in the beginning. So ibig sabihin nun, itong Word at itong Diyos na itong binabanggit natin ngayon, binabasa, hindi sila sakop ng time, hindi sila sakop ng space, at hindi sila sakop ng matter. So in short, kaya nga sila Diyos. Lahat na nakapaloob sa space, time, and matter, lahat yan may limitasyon. Lahat yan may hangganan. Pero good to say, because we have a beautiful God, hindi siya sakop noon. Kaya nga, kapag doon ka nakadepende, ang palad natin. Ibig sabihin nun, kung nasa saan siya for eternity, ikaw at ako rin, tutungo doon sa Kanya. Hallelujah. Amen po ba? Wow. So, ibig sabihin, Bishop, pang walang hanggan ba tao? Of course. Ang tanong natin, ito masakit na tanong, kapag hindi ka sanay sa magpawalang hanggan, maiinip ka. Is it true? Hindi po ba pagpunta ka sa isang lugar at hindi mo sanay, kapag humaba na oras mo, naiinip ka na? Tama ho ba? O kahit pumunta ka sa Hong Kong, sa Disneyland isang araw, excited. Pangalawang araw, nababawasan na. Pangatlong araw, magsasawa ka na. Di ba? Pumupunta kayo sa mga pasyalan. Dagat. Di ba? Pero sorry to say, ang norte sarado pa. Bukas naman yung tulyahan, at least pwede naman doon. Okay? Pumupunta kayo sa mga beaches, maraming mga nature. Unang araw, excited. Pangalawang araw, excited pa rin. Pag isang linggong bakasyon mo, pag pito, medyo bored na. Let's face it, is it? Yes. Totoo po yun. Kaya ang tanong sa atin mo, anong gagawin mo sa magpawalang hanggan? Anong gagawin mo sa magpawalang hanggan? Diba? And the Word was God. He was with God in the beginning. So, ibig sabihin nun, the Word, it is one entity. And God is another entity. Kaya nga, when we talk about God, nung sinabi po dun sa Israel, Hear, O Israel, the Lord your God is one God. It is more on the plural form rather than singular. Compound. Ibig sabihin nun, Bishop, pagkatapos ko ba dumapakinggan, 3 na yung Diyos ko? Hindi po. Ilan ang Diyos natin? Isa lang. Okay? But in the plural form. Kaya nga hindi ito ini-explain masyado kasi doctrinal view to. Hindi ito nauunawaan hanggat hindi ito ipinapaliwanag sa maraming example. But let me share you in a very simple way. Para pagtayo mo dyan, pag sinabi, you said you have a beautiful God. Ilan ba Diyos natin? 3 na po. Hindi po. Isa pa rin. Compound. Father, the Son, and the Holy Spirit. They are different entity, but they are one. Okay? Katulad po ng USA. They have only one nation, but composed of different states. Pero isa lang silang bansa. Tama po ba? Yes. Okay, naintindihan niyo po ba? He was with God in the beginning. So, ibig sabihin nun, mga kapatid, hindi mas mataas ang isa, hindi mababa ang isa. They are what? Pantay. Pantay. Okay? So, pupunta tayo sa beautiful God. Through Him, all things were made. Clear to ha? Sa pamamagitan niya, lahat ng bagay ay nalikha. So, ibig sabihin nun, lahat ng nakikita ko, lahat ng na-enjoy ko sa mundong ito, nilikha ito sa pamamagitan niya? Yes or no? Yes. Na-enjoy ko lahat ng ito. So, it meant to say,
there is a beautiful God. So kung na-enjoy mo lahat ng kanyang nilikha in nature, yung tao, and even the tiniest part ng meron sa mundo na enjoy mo, is it possible na ma-enjoy mo rin po yung naglikha? Yes or no? Yes. Kasi siya yung naglikha eh. Hindi po ba? So, may sagot na ako ngayon. When you will go to the eternity that I said, hindi ka, ang tawag kanina? Hindi ka maiinip. Kasi ma-enjoy mo ang Diyos magpawalang hanggan. Wow! Tama? Amen po ba? Yes. Viewers, understand this. Na-enjoy natin lahat ng mga nilikha. And even yung mga kasama natin, mga tao. Eh, ang naglikha niya, walang iba kundi ang Diyos. Through Him, sabi. Kaya nga, may sagot na ba? Opo, ikaw at ako magpawalang hanggan, hindi ka maiinip. Bakit ka mo? Kasi yung naglikha, yung kanyang nilikha, na-enjoy mo, lalo mong mai-enjoy ang Diyos. Yan. Start to understand and start to know how we can enjoy God. And may sabi po sa Biblia, if you delight in the Lord, enjoyment is part of delight. Kumain na ba kayo ng ice cream dito? Sino kumain ng ice cream? Wala. Yun. Amen. Praise God. Kala ko baka di pa kayo makain ice cream eh. Di ba? Karamihan yung may kasabihan nga, dirty ice cream. Sabi ko, ba't dirty? Ano ba yan? Pinulot pa yan sa kalsada, ba't dirty ice cream? Hindi po ba? Sino dito pag kumakain ng ice cream, yung mata niya parang tumitirik. Arte lang yata yun, no? Sa TV na pag kumakain, tumitirik yung mata. Di ba? Kasi, kasi pag kumakain ka ng ice cream, yung utak mo tumitigas eh. Pero na-enjoy mo. Tama? Na-enjoy nyo ba yung pagkain? Sino dito pag kumakain, parang pahirap sa kanya? Ay, huwag kakain kung pahirap. Di ba? Through Him, all things were made. Without Him, nothing. Take note, nothing was made. Kung wala sa Kanya, walang malilikha. So, sinagot na ba natin? Meron ba Diyos? Yes. Is there a God? Of course, there is a God. Yun ang unang tanong natin. Yun ang tanong ng marami. For your information, merong Diyos. Sabay-sabay. Merong Diyos. Verse 4, in Him was life. Yan. Sa pamagitan niya, merong buhay. Naalala niyo po ba yung mensahe ng mahal na araw? The day the earth died. Namatay ang mundo eh. Bakit po? Hindi ba pinatay si Kristo? Eh dahil sa pamagitan niya, may buhay ba? Yes. 3 araw. Kaya nga, lindo, lahat po ng mga calamities dumating. In Him was life. And the life was the light of all mankind. Ito, palaisipan. Pag ang buhay pala galing kay Kristo, liwanag ang dulot nito. Amen po ba? It's not an artificial life. It is a natural life coming from God. Kaya nga ang mga taong walang Diyos, bagamat buhay tignan, pero patay sa harapan ng Diyos. Kaya mapalad tayo ngayon sapagkat yung nagbigay ng buhay at ang buhay niya ay nasa atin. So kung nasa atin ang buhay ng Panginoon, anong lalabas sa'yo? Liwanag ng Diyos. Amen po ba? The light shines in the darkness. So ibig sabihin doon dito na ipinakilala, may kadiliman pala. So, when we will connect it to Genesis chapter 1, di ba, makita in the beginning, di ba? God created. And after that, di ba, naputol. Yung tinatawag na gapchuri kasi nagkaroon ng kaguluhan sa kalangitan. Alam naman natin sa ating pong pag-aaral, meron nagrebelde. May gumawa na masama. At siya ang nagdulot ng kadiliman. This, again, ni-repeat sa gospel ng John. But this is more on what we call entity of being the Son of God. Yan na. Kaya nga, kung kukumpara mo yan, parallel yan. Pero iba yung magiging ending niya maganda. Okay? Sa John. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Hindi kailanman
ang dilim magtatagumpay sa liwanag. Kaya kung ako sa inyo, lahat kung bago ka lang, yung Diyos na kilala natin, siya ang kaliwanagan. At kung ang kaliwanagan nasa Kanya, anumang gawa ng kadiliman, hindi siya magtatagumpay. Yun ang kaliwanagan na kilala natin. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Verse 6, dito na po papasok yung papel ng isa na pinili ng Panginoon. Before I go on, ang Gospel of John kasi, sinulat sa mga Hudyo. We know that John, marami pong sulat si John. Okay? At dito pinapakita, pinepresent dito, na yung kilala nilang Yahweh sa Old Testament ay ini-embodied po ng Gospel ng John. Alam naman natin po na ang Panginoon nung bumaba sa kanya pong piniling bansa, hindi siya tinanggap. Amen po ba? Nireject siya. Kaya sinulat to ni John sa mga Hudyo to show na yung nireject nyo, na yung sinulat ko dito, yun ng Diyos, pero tinalikuran nyo. So, tingnan natin na, okay? Kasi more on, alam mo, when we talk about hermeneutics, katulad sinabi ko sa mga tatay, kailangan you must understand, di ba, sino ang nagsulat, kanino sinulat, di ba? Lahat titignan mo lahat ng anggulo para maunawaan mo yung meaning ng kanyang paghahatid ng mensahe. So, slight hermeneutics lang naman. Verse 6, there was a man sent from God whose name was John. We know the story. Hindi po ba? Una siyang pinadala. Anong trabaho niya? To prepare the way. Tama? Para ihanda ang daan. Kanino? Hindi para sa kanya, kundi sa mas darating na mas higit sa kanya. At sabi nga ni John, hindi nga ako karapat dapat di ba? Sa sandals ng Diyos na para to tie. He came as a witness to testify concerning the light. Si John kasi kinilala nila, prophet. In fact, sa panahon po ni John sa kanyang ministry, marami rin pong Pariseo ang lumalapit at nagpapabautismo. So he was considered prophet. Now, to cut the story short, kapatid, if you will acknowledge John as a prophet, then every words that he say is true. Kaya pinasok na po ng author yung identity ni John. Okay? Because John believed by the Jews. Believed to ng mga Hudyo na siya ay God's Diyos. So sabi, he came as a witness to testify concerning the light so that through him all might believe. Kung believer ka ni John, kasi ito po yung pangyayari tell ko story. Nung si John nakulong, ultimo si John, sabi ni John, inutos niya sa mga alagad niya, pakisabi mo nga, kung si Jesus, siya na yung inaantay. Tama? Kaya pumunta yung mga alagad ni John. At sinabi ni Jesus, sabihin mo kay John, yung lahat ng nakita nyo na ginawa ko. Hindi siya sumugot ako. Di ba? Yung bulag, nakita, lahat ng himala. Kaya bumalik sila. Siguro, to cut the story short, John believed that it is the Lord Jesus Christ ang kanyang pinaghandaang daan. Pero napakaganda ng gospel kasi connected yan . Hindi po pwedeng hiwalayan. Okay? So, through him, all might believe. Ang iba doon sa tagasunod ni Kristo, tagasunod ni John yun. Nag-transfer. Kasi namatay na si John, di ba? Pinugutan ng ulo. Okay? Verse 8. He himself was not the light. He came only as a witness to the light. Many believe John as a prophet. Pero sabi po ni John, magkaibang John to Yung John the Baptist, di ba? At saka yung John na alagad ni Jesu Cristo. Magkaiba sila. Okay? John the Beloved, okay? Sabi dito, he himself was not the light. And telling the Jews, si John hindi siya ang liwanag. Diba? Siya ay saksi lamang sa liwanag. Alam mo, when we talk about in court, napaka-importante ng saksi. Tama ba, ma'am? Yes. We know, may nangyaring kailan lang. Hindi po ba? Somewhere in Commonwealth. Yung pagbabarilan ng PIDEA at ng mga narcotic agent ng PNP. So, hindi nila masolve. Pero alam niyo po ba, nagkaroon sila ng liwanag sapagkat may 3 saksi natatayo para
patunayan yung kwento. Hindi niyo ba alam sa korte, witness or witnesses, they are strong evidence. Napaka-importante. So, unang ginawa ni John, yung sumulat, ginawa niyang saksi sino? Yung kinikilalang si John the Baptist. Kasi, alam ng Hudyo to eh. We know John. Di ba? Kaya nga nagpapunta yung mga Pariseo, pakitanong nga, in what authority? And whose authority na ginagawa niyang bautismo? Sabi mo, are you the coming Elijah? Di ba? Kaya sabi niya, no, I am not Elijah. I am the one, di ba, in the wilderness preparing the way. Malalim kasi sila when you talk about the Word of God. He himself was not the light. He came only as a witness to the light. Kanina, we proved that there is God. Ito na, di ba? Tingnan natin. Yung Diyos pa nasa distance, papasok na tayo dito. Yung tatlong tanong sasagutin ko sa iyo. Kaya nga, paisabi sa katabi mo, we have a beautiful God. The true light that gives light to everyone was coming into the world. Papasok na. Kanina, di ba, ito yung mundo natin. Kaya sabing, is it God in a distance? Pumasok siya sa larangan ng tao. Alam mo, hindi ko, every time I read this, sabi ko, Lord, grabe, hindi ka nga sakop ng space, time, and matter. Pero ginawa mo yung sarili mong pumasok. For what? Hindi niyo ba alam na kahit wala tayo, yung Diyos natin, still God? Yes or no? Kaya huwag natin pagmamayabang na, Lord, pag hindi ka magpupuri, sige ka, sabi ng Diyos, kaya hindi ka magpuri, Diyos ako. Lord, hindi ako attend ng church, kulang yung praise and worship, kahit hindi ka umattend. Amen po ba? Ang sabi, kahit yung mga bato, kaya niya utusan para magpuri. Amen po ba? Nakakahiya naman kung yung mga upuan ng siyang sumasayaw. Hindi po ba? Kaya bang bigyan ng buhay ng Diyos? Kaya nga mga kapatid, pag ito na pag-aralan mo, sabi mo sa katabi mo, yung problema mo, kayang-kaya ng Diyos. Amen? Walang mahirap sa kanya. Hindi nyo kaya. Sabi ko, Lord, grabe ka. Sobrang galing mo. Siyempre naman, Diyos ako eh. Tama ho ba? When I was thinking, sabi ko, Lord, sabi nga ng prayer ka na sa tanay, Lord, bigyan mo kami ng bahay, panambahan. Po ba? Tingnan mo yung katabi mo. May pambili ba yan? Sige, sa likod, tingnan mo. May pambili ba yan? Masyado mo kami minamalit. Hindi, ako nga wala pambili. Pero yung Diyos ko, higit pa ang dala sa pambili. Diba? Kaya nga, beautiful God eh. Hindi siya nasa distansya. May po ba? Pastor, dito ka. Dito ka, paapit ka rito. Dito ka lang, dito pa, dito. Pagkakataon mo na to. Hindi po ba? Ang Diyos, hindi siya malayo. Ang Diyos kasama mo. Nakakabay sa'yo. Kaya nga walang bagay na mahirap sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Po ba? Go. Sabi mo, problema mo, sa tingin mo malaki? Sisiw yan sa Diyos ko. Kung magiging Diyos mo rin yan, sisiw din yan. Amen po ba? Paano na kung yung problema naging manok? Problema mo na yan. The true light that gives light to everyone was coming into the world. Ito na, sabi mo, pasok na siya, papasok na siya. Okay? He was in the world. And through the world was made through Him. Inulit ni John. The Word, ito masakit, the world did not recognize Him. Speaking spiritually, even now, maraming taong hindi nire-recognize siya. Tama ho ba? Ang lalaki ng mga simbahan, pag sinabi mo, kumusta si Kristo? Tao. Tao siya, yes. And then the same time, Diyos din siya. Tama po ba yan? Kaya nga, mapalad tayo sapagkat tayo mga anak ng Diyos. Naniniwala tayo sa si Jesus ay tao, at then the same time, si Jesus ay Diyos. Tao siya upang maranasan niya yung nararanasan mo. Diyos siya upang pagtagumpayin ka niya sa lahat ng problema mo. Yun ang Diyos natin. Hallelujah. Kaya, grabe, no? Dual. Pag umiiyak ang puso mo, naramdam ni Jesus siya. Kasi naging tao siya. Umiyak ba ang Panginoon? Pinakamaikling verse. Pag hindi mo kabisado yan, kawawa ka.
Jesus wept. Tama? Palagay mo si Jesus pa yung naging tao. Nalungkot din ba siya? Kumain ba siya? Bishop, dumumi ba siya? Ay, syempre naman. Hindi naman kailangan pa isulat yun. Wala kang mang pag-aaralan doon. Tama ho ba? Kaya minsan nga, nakinig ako doon sa mga tanong, ang Diyos ba may puwet? Oh, syempre naman. Ano ba mga tanong yan? Di ba? Parang gusto mo mainis. Tama ho ba? Sabihin mo, pag nagtanong gano'n, ang Diyos ba? Ikaw ba meron? O, yun pala eh. Di ba, uwangis ka ng Diyos? Yes or no? Yes. Hindi siya na-recognize. He came to that which was His own. And that's the country, the nation Israel. But His own did not receive Him. Hindi siya tinanggap ng kanya pong bansa. Salamat na lang, nagkaroon tayo ng pagkakataon. Dahil puroon ang kanyang pag-ibig, nilayag pa niya sa mga katulad natin. Amen? Pero in the beginning naman, talagang kasama na tayo, di ba? Sinabi naman niya eh. Lahat eh, di ba? Kaso lang nga, yung pinili niya, sayang. Kaya nga, Lord, pumili ka na lang ng iba. Mahal pa rin niya yun, kanya yun eh. Di ba? Yet, everyone, who did not? Did he receive Him? And to all who did receive Him. Kayo ba tinanggap mo ang Panginoon? Yung Diyos na kaninang kasama ng Diyos, bago pang simula, tinanggap nyo ba? Ang sabi rito, to those who believe in His name, He gave the right to become Hallelujah. Palapakan po natin, Panginoon. Grabe! Binabasa lang natin to, pero ito katotohanan. Ang sino mang tumanggap, ang sino mang naniwala, binigyan ka ng karapatang maging. Kaya nga lahat kito sa, anak ako ng Diyos! 1, 2, 3. Tayo kayo. 1, 2, 3. Anak ako ng Diyos! Alam niyo po ba, pag nalaman ng tao, anak ka ni Duterte, ilag sa'yo? Ilag na Duterte yan. Di ba? Pag may mga procurement, sinong ano dyan? Nag-meeting, anak yan ni, naku, lahat kayo talo na. Anak pala na. Tama ho ba? Pag sinabing, nakita, anak ni Mayor yan. Bishop, binata Mayor natin. Hindi, may sasabi ko lang. Di ba? Ibang dating? Yes or no? How much more? Anak ka ng Diyos. Hindi ko maubos maisip eh. Yung may likha ng langit, ng lupa, lahat ng mga ini-enjoy natin, anak ako niyan. Amen po ba? Come on. Tatalikod ka pa ba? Tatalikod ka pa ba? Konting problema, may sumpong ka na. Ano ka ba naman? Grabe ka naman. Nasaktan, magmamalaki. Anak ka ng may-ari ng daigdig. Amen po ba? Grabe. Lord, paano nangyari to? Bigyan natin, verse 13. Baka nag-iisip, paano nangyari yun? Di ba, Bishop, totoo ba yung sasabi mo? Totoong totoo. Di ba? Kaya huwag kami ingit. Ang ganda ng bahay ng kapitbahay ko. Hindi, anak ng Diyos yan. Di ba, ang bahay mo, hindi maganda. Pero bahay niya maganda. Lord, anak ako ng Diyos, ba't kanya magandang bahay? Ang sabi ng Panginoon, lindol lang katapat niyan. Huwag yun naman ganun yung kapitbahay niyo. Mamaya, ganda ng bahay. Anak ko ba ng Diyos? Ano ng Diyos, di ba? Mo ba? Okay. Kaya pag may dumaan na magarang kotse, nakakita magarang kotse. Sabihin mo, pinahiram ko lang yan. Wow. Masarap po ba yan? Pag may moba magandang kotse, tignan mo, pinahiram ko lang yan. Bakit po? Kaya ka bang bigyan ng Diyos ng sasakyan? Yes. O say yes. Yes. Sino hindi pa maka-move on? Bisikleta nga, di mo makabili, kotse pa. Sino naniniwala na kaya siyang paunlarin ng Diyos? Yes. Bagal, parang, yes.
Pwede mong lagyan nyo naman ng gana. Oh, sino ditong naniniwala na kaya siyang bigyan ng bagong bahay ng Diyos? Grabe. Yung mga iba. Hindi pa ako makamove on. Hindi ko pa nga nalulunok eh. Babaw nyo. Amen po ba? Kapatid, yung mga nakakatayo, ramdam nila, kaya. Yung mga hindi tumatayo, nag-iisip pa. Isa ulit, ha? Okay. Ready na kayo? 1, 2, 3. Kaya ba kayo bigyan ng anak ng Diyos? Ha? Ready? Tumayo. Hindi pinakinggan eh. Mukhang gusto mo mag-anak, nanay ah. Lahat ba tayo kayang bigyan ng bagong bahay ng Diyos? Yes. Di ba? Isa ulit. Lahat ba tayo kayang bigyan ng bagong panambahan ng Diyos? Yes. Grabe. Totoo po yun. Panapanahon lang yan. Maniwala po kayo. Huwag ka lang ihinto sa panalangin. Hanggat hindi mo nakukuha, huwag ka tumigil. Ayan po ba? Totoo po yun. If we have one faith and we believe na itong building na to, ibibigay ng Diyos, isang araw atin na to. Amen? Diba? Totoo po yun. Walang imposible sa Diyos. Why? Because we have a beautiful God. Woo! Grabe! Ang ganda ng Diyos natin. Diba? We only know that He is powerful. At the same time, we must also understand He is a beautiful God. Why? Because He make all things beautiful in His time. Amen mo ba? Kaya may panahon tayo. Diba? Makaloobin ng Diyos this year. Iba na yung church natin. Pahaba na gano'n. Iba na yung mga po. May balcony na. Mas maganda pa rito. Wow. Amen ba? O, nangangarap na ba kayo? Susunod, mangyayari na yan. Kaya nga, deserve ng Diyos because we have a beautiful God. Sino ditong pag in church natin, itong building atin na lalong mananambahan? Ha? Pero uwi rin kayo, ha? Mamaya, baka mag-stay in kayo rito. Uwi rin kayo, di ba? O, yan. So, sabi mo, Bishop, paano ba yung labas? Pwede ba namin upahan? Huwag kayo mag-alala. Pag binigay ng Diyos, atin yan. Tama ho ba? Yes. So, nag-iisip nyo, maglalagay ako tindahan dyan. Di ba? Huwag muna. Diba? Magpa-parlor ako dun. Hintayin nyo lang. Okay? Starting tayo dyan. Amen po ba? Napakarami natin mga patotoo. Yung panahon ng taghirap, yung mga Kristiyano, umasenso. Panahon nagkakalat ng sakit, ang mga Kristiyano, ang walang sakit. Amen po ba? Oo. Yung panahon ng pagbabakuna, tama ho ba? Yung mga Kristiyano, ba kung meron eh. Hindi ko na alam. Verse 13. Ito na po yun, yung proseso. Children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will. But, everyone, born of God. Hallelujah. Amen po ba? Grabe, kaya nga si Nicodemus eh. Hindi niya maubos maisip eh. Papasok pa ba ako sa tiyan ng nanay ko? Parang kung ikaw si Chris, buhay pa ba nanay mo? Hindi. Ang Diyos kapag kumilos, hindi mo nakikita, pero nangyayari. Yan ang maganda ron, di ba? Hindi mo siya nakikita, pero nangyayari. Yun ang Diyos natin. Hindi po ba? So una, there's God, yes. Nasa distansya ba ang Diyos? Hindi po. Kahit ano kanina, nasa atin. Bumaba na. Amen? At nagkatawang tao. Nasasaktan katulad natin. Nagagalak katulad natin. Umiiyak katulad natin. So ano man nararamdaman mo, naramdaman niya lahat.
Ikaw mong sasabihin, nasa distansya ba, Panginoon? Hindi! Kaya ang palad mo. Amen po ba? Paano kung ang Diyos mo? Hindi bumaba. Hindi nakialam. Hindi nagkataong tao. Mararamdaman ba niya nararamdaman mo? Hindi. Amen po ba? Ito na po yung ating final. The Word na pinag-usapan natin, in the beginning was the Word. Nandun na. And the Word was with God. Kasama ng Diyos. And the Word was God. And the Word, ito na po yun. And the Word became flesh. Wow! Palakpan natin, Panginoon. Yung salita. Yung Diyos. Nagkatawang tao. Hindi ko maubos maisip yan. Lord, sino ba kami? Pakikialaman niyo pa kami. Sino kami? Tignan natin mga sarili natin. Ba kung ating kakategorize, tayo mga taong walang kwenta. Hindi po ba? Walang inisip kundi mga masama. Mga pansarili. Hindi po ba mga tao mga makasarili? Pero bagamat hindi natin deserve, sabi niya, anak, hindi ko titignan kung deserving ka or not. Ang mahalaga, I am a beautiful God. At lahat ng nilikha ko, beautiful. And I will make it again beautiful. Hindi po ba? Yung buhay natin, yung walang Panginoon, beautiful ba buhay natin? Wala. Yung buhay mo pag walang Kristo, beautiful ba? You are beast. You and me, beast tayo. Mabait naman ako. Oo, lahat ng kabaitan ng tao, mayroong katapat yan. May hinihinging kapalit yan. Amen po ba? Pero naging Kristiyano ka, sabi mo sa katabi mo, you became beautiful. Di ba? It is not the outward, but the inward or the inmost parts that makes you beautiful. Ayun po ba? Nakakatuwa. Totoo lang po. Nung hindi kayo mga Kristiyano, hindi nga ako nakakapunta sa bahay niyo. Di ba? Nag-start kami Bible study, pagpupunta kami, pinopilosopo pa. Tama? Sino ba yan? Ako mo? Pero naging Kristiyano kayo, binubuksan yung tahanan nyo, binigyan kayo ng magandang tahanan. Di ba? At least, hallelujah. Di ba? Subukan nyo nung hindi kayo Kristiyano. Di ba? Hindi nga kayo nakakapagpakain eh. Pero ngayon, naging Kristiyano kayo, busog po kami. Ikaw at ako, we belong to a beautiful God. Ayan po ba? Kaya bago ka mag-isip ng mga magagandang bagay, kapatid, nauna na nag-isip ang Diyos para sa atin. Wow. Okay? The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one, the only Son, who came from the Father, full of grace and full of truth. So this morning, I am presenting to you the Word who became flesh, and the Word was God. Always remember, hindi siya capture ng space, time, and matter. Ang Diyos natin, higit pa sa kaya mong isipin. Pero, bagamat hindi natin kayang isipin, ipinahintulot niya na atin pong siya makapasok sa ating isipan. Amen po ba? Kaya nga mapalad tayo ngayon sapagkat binuksan ng Diyos ang ating kaisipan at makita natin yung beautiful God. Lahat ng tao naghahanap ng Diyos, hindi lahat ng tao makasusumpong ng Diyos. Amen po ba? May pumupunta sa Panginoon, pero iba ang kanilang kaisipan. Ang hinahanap ng Diyos, yung sa Kanya'y nagmamahal. We don't come to the Lord just because siya'y makapangyarihan. Pumupunta tayo sa Kanya sapagkat natutunan nating mahalin ng Diyos. Sapagkat siya ang unang nagmahal sa atin. Amen po ba? Kaya mga kapatid, ito pong umagang ito, lumabas ka rito punong-puno ng pag-iisip na ang Diyos natin ay isang napakagandang Diyos. Walang may pipintas. Wala siyang kaparis. Wala siyang katulad. At yung Diyos na nasa isip mo ay nasa puso mo ngayon. At may magagawa. Maliit, malaki man ang iyong kinakaharapan, ang Diyos natin kayang bigyan ka ng solusyon. Amen po ba?
Ano man ang naramdaman, kirot, hapdi at sakit, lahat yan kayang alisin ng Diyos because we have a beautiful God. Beautiful ba sabihin kapag ikaw ay maraming sakit? Hindi po ba? Kaya pag nasa iyo si Kristo, walang imposible. Because we have a beautiful God. Those who believe that our God is a beautiful God, stand with me and give Him the best that you have to worship Him. Alam niyo po ba, may kantang, What a Wonderful Name? Yung kanta. Ha? What a beautiful name. L.A. Or are you? Yan. Awitan natin. Wow. Alam mo, pasensya na po sobra po akong nadadala ng beautiful God. Alam niyo po ba na si Bishop dumadaan din sa maraming problema. Pero sabi ko, Lord, ano naman itong problema? Ito yung dagat, hinati mo eh. Yung araw, pinahinto mo eh. Yung nakaratay, tumatayo. Sabi niya, anak, problema mo, ibigay mo sa akin, maliit lang yan. Alam niyo po ba, maya-maya, yung problema ko, solve na. Sabi ko, grabe, Lord. Walang bagay sa mundo na hindi kaya ng Diyos. Because He is a beautiful God. He make all things beautiful in His time. Kaya huwag ka susuko. Kung mga mister nyo, sumuko na. Mga asawang babae, huwag ka susuko. We have a beautiful God. Mga mister, na hindi pa nadala ang iyong asawa, huwag ka susuko. We have a beautiful God. Mga kabataan, tatay nyo, nanay, hindi pa Kristiyano, huwag kang susuko. We have a beautiful God. Maraming ebidensya rito. Ngayon, dadala na nila. Kasama nila nagpupuri sa Panginoon. Amen po ba? Ang sumuko, talo. Ang nanatili, panalo. Amen po ba? Kaya huwag ka na maghahanap ng ibang Diyos. Huwag ka na pupunta sa mga relihiyon na hindi nagbibigay ng katiyakan. Puro ritual. Sumang-suman na tayo. Ang gusto natin, Diyos na kayang abutin. Diyos na nagbibigay ng pag-asa araw-araw. Amen po ba? Kaya nga, grabe na. What a beautiful God. Come on, sing it. You are the word at the beginning, one with God alone, Most High. Pwede po kayo lumapit as we sing the song. Let's all together sing the song. In glory, Hindi mo na kailangan gawin po. Pwede na. Let's come and make ourselves one. now revealed in you are Christ. Come on, sing it, What a sing it. beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Come on, let's raise our hand and say, you're a beautiful God, a beautiful name, the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise you, Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the bones Amen. of sin and grave. The heavens are roaring. The praise of your glory. Hallelujah, Lord. For you are raised to life again. You have no rival. Amen. You have no equal. Yes. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of
Let's raise our hand. Lord, we believe in your beautiful time. Ito pong bahay, sambahan na to, ay magiging lugar permanent, Father God, para sa iglesia ng Mega Harvest Church of Valenzuela. We have a beautiful God. And it will always stand as a witness here in Valenzuela na ang Diyos namin ay isang napakagandang Diyos. Naniniwala po kami. Beginning today, God, we will keep praying until such time na itong building na to ay nasa pangalan na ng iglesia na nagtataguyod at nagdululhati sa isang beautiful God. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. We believe, Father God, that this building will become a worship center here in Valenzuela. Panginoon, salamat po. Salamat po. At naihayag ka. At ikaw mismo bumaba, personal, upang maging katulad namin at maranasan mo ang amin pong nararanasan. Hindi po kaila sa inyo ang aming nararamdaman. Kaya sino mang lumapit sa inyo, damang-dama mo ang kanya pong pinagdadaanan. We have a beautiful God. Down the earth, you make yourself, Father God, to be one with us. Kaya nga, mga kapatid, napakasarap ng relasyon na kung saan ang ating karelasyon, damang-dama ang ating pinagdadaanan. Purihin ka, Panginoon. Kung meron mang karamdaman ngayon, declare that we have a beautiful God and He will heal you. Kung may mabigat kang problema, declare that we have a beautiful God and He will make things beautiful in you. Kung meron kang kinatakutan, declare that we have a beautiful God. Sila ang matatakot sapagkat ang kabighanian ng Diyos, kabighani ang kanyang kagandahan at yung mga totoo lamang ang nakalalapit sa Kanya. Pagpalain mo, Panginoon, ang araw na to at lahat ng naniwala that we have a beautiful God, binigyan mong karapatan na maging anak ng Diyos. Sa iyong kapurihan at kalutihan, lahat magsabi ng purihin po, Panginoon. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Nabagang ito. Sabi ko sa katabi mo, ang ganda-ganda ng pagkalikha ng Diyos sa iyo. Magandang umaga po. God bless. Thank you po, Bishop, sa napakagandang mensahe. A beautiful God. Tunay na napakasarap maging Kristiyano. Napakasarap maging anak ng Diyos. Napakasarap magkaroon ng malalim na relasyon sa ating Diyos because we have a beautiful God. Amen. Ngayon naman po, dadako po tayo sa pagbabasa ng mga comment ng ating mga kapatiran na sumusubaybay sa atin, mga kapatiran na pinagpala ng ating mga gawain. Kay Shari Dino, good morning, happy and blessed Sunday to all. Dino family is watching from Hong Kong. Kay Hilda Dino, good morning to all. Have a nice and blessed Sunday to all of us watching here in Taguig City. Galing po kay Teresa Ocampo. Good morning po. Ocampo and Bocabil family are watching. God bless. Kay Ralph Lima, happy and blessed Sunday, everyone. Praise to you, Lord Jesus Christ, watching here from San Jose del Monte, Bulacan. Kay Rod V. Bangkaya, God is great all the time, watching from the snowy country of Canada. God bless Mega Harvest. Philip Cortez Sr., blessed Sunday to all, watching from Cavite with my family. Kay Ami Gatus, umagang puno ng biyaya at patnubay ng Diyos sa ating lahat. Happy Sunday worship. Kay Mansueto Lagartos, good morning po sa lahat
God bless to all. Kay Nerissa Montalvo, have a blessed Sunday, everyone, watching from Muntinlupa City. Kay Agne Albert, our beautiful God, guide us here in Bacolod City. Amen. Amen. Dako na po tayo sa ating pagbibigay. Ang pagbibigay sa Diyos kahit kailan na hindi naging kawalan sa atin. Bagkus kapag tayo ay nagbalik sa Kanya, ito'y karagdagan sa ating buhay. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 hanggang 8, ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Ang pagbibigay sa Diyos kahit kailan hindi magiging kabawasan, bagkus ito ay magdudulot ng malaking karagdagan sa atin. Hindi ito magdadala ng kakulangan sa iyo dahil ang Diyos ay kasapatan sa ating buhay. Kung ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng pagpapala na may kagalakan, tayo naman po kapag magbabalik sa Kanya, dapat ay punong-puno din tayo ng kagalakan. Ibigay natin ang ating lubos na pagtitiwala sa Kanya dahil hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kung gusto po natin maging kaparte ng ating simbahan, kasama na po yung mga manunood sa ating online service, hinikayat ko po kayong magbigay ng suportang finansyal. Sa inyo po ang mga screen ay makikita natin ang mga kaparaanan kung paano po natin ito maibibigay. Magpa-flash po dyan yung mga account number, BDO at GCash. Parangalan natin ang Diyos sa lahat ng meron tayo, maging sa ating mga kayamanan. Amen. Atin din pong i-like at i-follow ang Facebook page ng ating simbahan, Mega Harvest Church of Valenzuela, at panoorin ito sa YouTube, Mega Harvest. Patuloy po tayong mauhaw sa salita ng Diyos. Sabay-sabay din po tayong mag-almusal sa salita ng Diyos tuwing Martes, Huwebes at Sabado, alas 7 po ng umaga. At tuwing Linggo, manood po tayo ng Sunday service online, alas 10 po ng umaga, kasama ang ating buong pamilya. Panoorin din po natin ang Music Matters. I-like and i-subscribe natin ang Mega Harvest Music. Mapapakinggan din po natin ito sa Spotify and iTunes. Hanapin lang po ang Mega Harvest. Sa ating mga kabataan naman po, patuloy kayong sumubaybay sa Youth Connect sa Facebook at Mega Harvest Youth Connect sa YouTube, Biyernes tuwing alas 7 ng gabi. Dito ay ginagabayan sila sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay ay magiging kalugod-lugod sa Diyos. At sa mga magulang, hikayatin po natin silang maging kaparte nito at maging involved din po tayo sa kanilang desisyon. At sa mga kids naman po, tuwing Linggo, alas 4 ng hapon, meron tayong Kids Connect. Makikita po natin ito sa Facebook at YouTube. Hanapin lang po Mega Harvest Kids Connect. Ito po ay isang magandang hakbang patungo sa kanilang paglago sa pagkakilala sa Diyos. Atin silang tulungan na sumali sa lahat ng mga activities. Muli, salamat po sa patuloy na pagtutok sa ating online service. Muli po, ito ang Mega Harvest Church. Good day and God bless.
Thank you for joining our program. If you want more of our ministry, follow us on Facebook, Mega Harvest Church of Valenzuela, Mega Harvest Music, and Youth Connect. And subscribe to our YouTube channels, Mega Harvest and Mega Harvest Music. You can also be part of our ministry by financial support and donations through our bank accounts. Once again, thank you and God bless.